Magandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi po. Tayo po ay nasa ikalimang araw na ng ating simbang gabi, lagpas kalahati na ng ating pagsasakripisyo, at tayo ay nasa pinakamismong puso ng ating pagdiriwang. Pinakapuso sapagkat sa Ebanghelyo, hindi po natin sa sabsaban makikita ang Diyos, kundi sa pag-oo ng mahal na birhen. Isang dalagang nakinig, isang pusong bukas, at isang babaeng nagbigay ng oo na siyang nagpabago sa kwento ng mundo. Si Maria, hindi po isang reyna, hindi mayaman, lalong hindi sikat. Isa lamang siyang ordinaryong babae sa Nazaret. Ngunit doon mismo sa kanyang pagiging karaniwan, pumasok ang Diyos. Sa kanyang taglay na kasimplihan, hinayaan siya ng Diyos na maging bahagi ng kanyang nakaliligtas na misyon. Kaya nga, ito'y isang dahilan kung bakit natakot ang mahal na birhen. At anong sabi ng anghel? Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Magandang pagnilayan po natin ang takot na ito ng mahal na ina. She was afraid not because she didn't want to be part of God's plan. She was afraid because she's not adequate. Takot ang mahal na birhen sapagkat kilala niya yung kanyang sarili. Kaya nga hindi ba ang sumunod niyang tanong, how can this be? Paano mangyayari ito? Gayong wala akong kilalang lalaki. And she's coming from the fact that she was afraid because she's not complete, because she's empty. And more than that, she was afraid because she's going to be part of God's will and plan. Kung ating titignan sa ating buhay, hindi ba't ito rin naman po yung palagi nating kinakatakutan? Takot tayong umoo sapagkat sa ating pag-oo, alam nating may magbabago. Sa ating pag-oo sa Diyos, alam nating tatalikod tayo sa maraming hindi ng ating buhay. Tingnan ko po kayo ng ilang mga halimbawa. Kapag umoo ka sa iyong girlfriend, hihindi ka sa buhay binata. Kapag umoo ka sa pag-aaral, hihindi ka sa pagbubulakbol kasama ng iyong barkada. At ito po yung nakakatakot doon, sapagkat sa ating pag-oo, ito'y pagbibigay ng ating sarili. That is why, just like the Virgin Mary, she was afraid because she knew very well she can't afford to become part-time lover. Meron pong kantang ganon, part-time lover. They're called part-time lovers because they love, yes, but they don't like to commit. May mga tao, piniling magsimba, pero kapag nagsimba naman natutulog. May mga tao, piniling mag-commit, pero yung commitment, weather, pana-panahon. And now we understand why Mary was afraid. She was afraid because she knew very well the intensity of her yes. Her yes will never accord her to become a part-time lover. At ito po ang siyang hamon sa atin ngayong gabing ito. Ang hamon sa atin, nagsakripisyo, nagbigay ng sarili, umuwi ng maaga, hindi mo na manonood ng TV. Bakit? Sapagkat kagaya ng mahal na birhen, umoo din tayo sa Diyos. Kagaya ng mahal na birhen, hindi man natin nauunawaan yung bigat ng ating pag-oo, pero handa tayong ibigay ang ating sarili. Kaya alam nyo, tabi-tabi po, no? Tabi-tabi. Nakakatawa. Yung mga nagsimba, pero nasa loob ng simbahan, natulog lang. Nakakatawa, yung nagpagod ka na,
Nagsimba ka na, nakipagkwentuhan ka lang. We could never afford to become part-time followers. We could never afford to become part-time lovers. Pangalawa, umuo ang mahal na birhen na sa kabila ng hindi niya nauunawaan ng mangyayari, she gave her yes. And that is what we call metanoia. She went beyond herself. Kahit hindi nauunawaan, ibinigay pa rin yung kanyang sarili. She gave herself for the sake of God's plan. At ito po minsan yung nakakatakot, ang maging bahagi tayo ng plano ng Diyos. Kung yung una, natakot ang mahal na birhen sapagkat hindi niya alam kung ano mangyayari. At ngayon, natatakot ang mahal na birhen sapagkat alam niya, kapag naging bahagi siya ng plano ng Diyos, hindi lamang may mangyayari, may magbabago. And that is what Christmas, the first Christmas is all about. Just like Saint Joseph, he died to his own dreams to pave the way for the wonderful dream of God for all of us. And this time, the Virgin Mary had to die to her own self in order to pave the way for the message of the angel. Metanoia. We go beyond ourselves. Ngayon, mapapakinggan natin na maraming tao, kahit na pabiro, sasabihin nila, parang hindi ko ramdam ang Pasko. Yung iba magbibiro, sasabihin nila, parang malamig ang Pasko ko. Ano bang ibig sabihin kapag sinabi nating, hindi ko ramdam yung Pasko? Pwede niyo po yung sagutin mamayang gabi bago kayo matulog. Hindi nila ramdam ang Pasko. Yung iba naman, sasabihin nila, miyembro ako ng malalamig ang Pasko. Kaya minsan may nakakwentuhan ako. Sabi ko sa kanya, ano ba mga pinagkakaabalahan mo? Sinabi niya po yung marami niyang pinagkakaabalahan. Matapos siya sabihin, hindi ko po ramdam ang Pasko, binigay niya yung kanyang bawat concern. Party dito, party doon. Alis dito, alis doon. Layas dito, layas doon. Kaya sabi ko sa kanya, alam ko na bakit malungkot ang Pasko mo. Because you're so much filled with yourself. You're so much filled with I, me, and myself. Kaya sabi ko sa kanya, kung gusto mo maramdaman ng Pasko, lumabas ka sa iyong sariling gusto. Kung gusto mo maging masaya ang Pasko, kalimutan ng sarili, alalahanin ng kapwa. Kaya alam po ninyo, yung ating Kris Kringle, ito hindi lamang para meron tayong maibigay. Baka kasi akala po ninyo, naku, yung simbahan, nagtipid lang, pinagdala kami ng bawat Kris Kringle. Hindi. Ang pagbibitbit ng isang pirasong delata, magpapaalala, merong tao na mas mahigit ang pangangailangan sa akin. Sa pagbitbit ko ng spaghetti pack na ito, sa amin, sobra-sobra, pero maiisip natin na meron palang pamilya, kahit pang spaghetti, walang-wala sila. And that is metanoia. Kaya kung sasabihin nyo ngayon, kapatid, malamig ang Pasko, parang hindi ko ramdam ang Pasko. Alam mo na ang dahilan. Lumabas ka sa iyong sarili at simulang alalahanin ang kapwang nangangailangan. And that is metanoia. And I believe the Virgin Mary, in the succeeding days and the coming days, we will be hearing the Virgin Mary, after giving her yes, she was able to proclaim her praise to the Lord. Na kahit takot, kahit magbibigay ng sarili, nakuha magbigay ng oo, sapagkat pinanghawakan, ang Diyos, hindi ako pababayaan. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, alam niyo kaninang umaga, sinamahan ko yung ating mga kabataan para ayusin po yung ating mga Kris Kringle. At bilang isang kura paroko, aminin ko po sa inyo kanina, habang tinutulungan ko po yung mga bata, natitiri-eyed po ako. Kasi sabi ko,
Panginoon, salamat. Parish priest ako ng mga mabubuting tao. Tanungin niyo po yung mga youth natin. Kahit sila nagugulat, Father, ang dami ng spam. Father, ang lalaki po ng meatloaf. Kaya sabi ko, ang mga taong nagkaloob, hindi lamang magiging masaya ang Pasko. Ang mga taong nagkaloob, mas piniling kalimutan ng sarili upang pasayahin ang Pasko ng iba. Kaya kapatid, kung masaya ang Pasko mo, salamat sa Diyos. Pero kagaya ng panawagan ng ating Ebanghelyo, kung masaya ang Pasko, magpasaya ka ng kapwa mo. Kaya kanina, habang nag-aayos kami, although mas mabigat naman, matimbang yung kasiyahan. No? Sabi ng isang youth natin, Father, mayroon pong hindi sumunod sa inyo. Sabi ko, bakit? Ang dami po nagdala ng sardinas. Nakakatawa, pero alam nyo, nakakalungkot po yun, ha? Malamang sinasabi nyo, buti nga, Father, nagdala eh. Opo, pinapasalamatan ko naman. Hindi ko naman sasabihin na baliwala. Pero alam po ninyo, yung pagkakalooban po natin mga kaparokya, 1 taon na po silang nagsasardinas. At ngayong Pasko, sardinas pa rin ba ang pagsasaluhan nila? Kaya nga po meron nagsabi sa akin, Father, sabi nyo, fishy but not smelly. Di ba sardinas po yun? Opo, pero pwede namang kanto na. Kaya kung ang pakiramdam mo, malamig ang Pasko, kung ramdam mo o hindi mo ramdam ang Pasko ngayon, kapatid, alam mo na ang dapat mong gawin. Magpaligaya ng kapwa na mas higit ang pangangailangan sa atin. Sa panghuli, kapag ginag-homily ako tungkol sa metanoia, hindi ko makalimutan yung kwento ng kaibigan ko tungkol sa kanyang ina. Yung kaibigan ko po, no, may taning na po yung buhay ng kanyang nanay, kaya't ang kanyang nanay ay nasa ospital. Kahit po nasa ospital, kinakailangan po niyang magtrabaho. Pagkatapos ng trabaho, didiretso ng ospital upang alagaan ang kanyang nanay. At isang hapon po, na nag-undertime yung kaibigan ko, dumalo siya sa ospital, dahan-dahan pumasok ng kwarto para hindi po magising yung kanyang nanay na tutulog. Pero kahit na dahan-dahan siya, nagising pa rin yung nanay niya, no? Sa kabila ng maraming dextrose, tubo, injection sa katawan, hinanap ng mata ng kanyang ina yung kaibigan ko. At ang unang mga salita na sinabi ng kanyang nanay sa kanya, kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Sabi nung kaibigan ko, bumilib ako sa nanay ko, hindi dahil nanay ko siya. Bumilib ako sa kabila ng kanyang paghihirap, sa kabila ng kanyang karamdaman, ang kanyang unang iniisip, nakakain na ba ang bunso ko? And that is metanoia. We go beyond ourselves. We remember other people. We put others ahead of us. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, itong iyak ko, hindi po ito dahil nakakaiyak yung kwento. Itong luhang ito, proud ako sa Peña, maraming mabuting tao. Hindi tayong pinakamayaman, pero sa Peña, maraming mga taong handang magbigay ng sarili upang ang Pasko ng iba mapasaya. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, kung masaya ang Pasko natin, salamat sa Diyos. At kung hindi magiging masaya ang Pasko mo, dahil hindi mo ramdam ito, kapatid, alam mo na ang dapat mong gawin. Amen. Amen.